Ano nga ba ang advantage ng pagkakaroon ng credit card sa mga rental property business or any kinds of traditional business or mapa-digital man yan or mapa-traditional? By the way, nandito pala tayo sa loob ng CR kasi si Mrs. natutulog na sa kabila, malakas yung hilik. So, dito na lang tayo para medyo tahimik. Before we start pala, baka pwede naman ako makahingi sa inyo na isang like lang sa video na to. Malaking tulong na yan sa ating mini channel. Number one, pinaka-advantage yan is pwede mong ma-delay yung bayad mo sa mga supplier. Kasi sa pagbili ng mga equipments or tools, mabuting alagaan mo yung cash flow mo. Dahil paminsan, isa sa mga problema ng mga small business owner or even mga rental property owner is pag natutuyuan sila ng cash flow. Tapos nagkaroon ng time na kailangan nilang bumili ng isang tools or materials or replacement sa isang property ko tulad nung itong handle, kunyari nasira, itong salamin nasira, kailangan palitan. Paminsan pag natutuyuan sila ng cash is hindi nila alam saan nila kukunin yung pera to the point na nadidelay na yung mga repairs or mga damage to sa loob ng property na kailangan na talagang gawin. Pagbaguhan ka pa lang, hindi ka kaagad mapagbibigyan ng mga supplier ng tinatawag na terms, yung dinidelay yung bayad or putol-putol yung bayad or may hulugan na mangyayari. Wala pang magtitiwala sa'yo, lalong-lalo na pag una. So, sa problemang yan, ang magbibigay sa'yo ng solusyon is yung credit card. Kasi nga sa credit card, pwede mo malaro yung cash flow or yung payment na ginagawa mo. Number two, pwedeng maging daanan to ng cash flow expenses mo. So, mas madali mong matatrack or makikita yung mga na-expenses mo before, especially sa mga merchant na tumatanggap ng credit card. Dahil ang credit card po, alam naman natin, meron po yung statement. So, kung paminsan, nakalimutan mong ilista yung expenses, kung naka-credit card naman halos lahat ng iyong mga binibili, pwede mong gamitin yung statement na yan na pwede mong i-download online lang. So, hindi ka mahihirapan dyan. Number 3, habang ginagamit mo ito ng tama, nagbibuild po ito ng tinatawag na credit score. Ang credit score po ay maaaring makatulong sa'yo pag maglo-loan ka someday sa mga bangko. Mas maganda yung payment na ginagawa mo sa mga bangko, nag-uutang ka or nag-credit card ka, maayos ka magbayad, the better, mas tumataas yung credit score mo. So, the more na tumataas yung credit score mo, mas tumataas yung tinatawag na credit limit. So, pag mas mataas ang credit limit mo, mas maraming potensyal ang pwedeng magawa ng credit card na meron ka. Bukod sa credit score, nagbibigay din ito ng tinatawag na reward points. Although, hindi naman tayo nakapokus dyan. Pero still, benefits pa rin yung points na yan na maaari mo magamit sa iba't ibang mga klaseng mall, or sa redemption ng iba't ibang mga produkto or serbisyo for free, Although, di tayo nakapokus dyan. Kasi, siyempre, mas maganda, nakapokus tayo sa cash flow. Actually, sobrang dami pang benefits na pwedeng ibigay nito. Kung may nakalimutan ako, comment down below na lang din kayo dito sa ating vlog na to. At yung next full vlog natin na maayos next week na po kasi pauwi na tayo ng Pinas. So, see you soon in the Philippines.